malakas ako, naging flexible ako, and I think naging skillful ako and resilience because of me growing in Manila. Marami akong natutunan in Manila, the hustle of commuting, isa yun sa mga na-experience ko na umaalis talaga ako 2 hours before my shift. Government hospital. I remembered 3 pasyente sa isang bed. I remembered may isang pasyente naglatag lang ng karton doon sa floor, nakahiga dahil wala nang available na bed. So, sobrang masayang work culture kahit papaano na para kayong mga kapamilya talaga na parang mo silang mga ate, kuya, ganyan talaga. Grüezi miteinander. Well, hello guys. Welcome back to my channel. Again, this is me, Anyam. And kung bago ka pa lang sa channel na ito, this is me sharing you anything and everything about living here in Switzerland as an expat, as a Filipino nurse, and as an immigrant. So, first of all, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nanood, nag-subscribe, nag-comment, and nag-share nung last 2 videos ko about life in Switzerland expats series. Well, to continue that series, we are here in Lucerne. So guys, ang ganda ng weather today kaya nandito tayo sa balcony syempre para to take advantage of the weather. Anyway, spring na dito sa Switzerland, and kapag spring hindi po always sunny, minsan raining, windy, and for the last few days sunny siya, more than 20 degrees, kaya happy ang lahat ng mga tao here sa Switzerland. So guys, in today's series, I would love to share to you my journey from being a Manila girl, a Manila nurse in Manila, to being here in Switzerland, to being here in Lucerne, Manila. So actually, I grew up po in Manila. Doon po ako lumaki. I'm a Manila girl. Doon po sa Santa Mesa. So sa mga taga Santa Mesa dyan, hello to everyone. So I am proud to be a Manila girl. So marami po akong natutunan, naging malakas ako, naging flexible ako, and I think naging skillful ako and resilience because of me growing in Manila. So, a quick disclaimer lang. So, this video does not intend po to compare 2 different cities or to compare 2 different countries. Siyempre, alam naman po natin na iba ang system sa Pilipinas and iba rin naman ang system here sa Switzerland. So, I have some detailed situation. So, I'll answer to based po sa experience ko and based din sa journey na napagdaanan ko. So, workload and patient ratio. When I was in Manila na internship sa mga institution, different hospitals, ang patient ratio napakataas po. So, I remembered I was in a medical ward, isa lang akong nurse, and isang assistant. So, it was around mga 40 patients
40 patients yun, oo, mga 40 patients. Pero siyempre 'di ba may mga sa Pilipinas kasi may mga bantay, sila yung nagwa-wash, sila yung nagpapakain sa mga pasyente. Pero siyempre as a nurse, ikaw lahat ng mga medication, documentation, yung responsibility mo sobrang taas talaga. So dapat ano ka talaga, flexible and napaka-resilient ng mga Filipino nurses. Totoo 'yan, dun ko natutunan yon yung pagiging flexible as well. Grabe yung flexibility na yon. Well, here's sa Lucerne where I work right now, our nurse to patient ratio is around 4:8. So maximum na po yung 8, and sa own experience ko, never ko po na-experience na nagkaroon ako ng 8 patients. So unless night shift siyempre, mas marami ang hawak mo dahil, hindi naman masyadong marami yung ang ginagawa sa night shift. So yun yung talagang na na-experience ko before sa Manila. Well, I was amazed that time noon kasi bata-bata pa ako, I have more energy. Pero right now kung iisipin ko kung ako lang mag-isang nurse tas 40 patients, well, hindi ko yata siguro kakayanin yun. Baka mag-ano ako, mag-burnout agad ako after a week. So next one is the financial situation and the salary. So during that time when I was doing an internship and working in Manila as a nurse, the salary of a registered nurse that time, yung mga starting nurse, yung starting salary nila is around 8,000 to 12,000. Pero siyempre kapag medyo matagal ka na sa institution, mas lumalaki yung sahod mo. Tas may mga parang ranking sila. And also, mas malaki ang sahod sa mga government hospitals than sa mga private hospitals sa Pilipinas. Yun, unfortunately. I have friends before, until now, may mga friends pa rin naman ako, nagtatrabaho sila sa private hospital, pero unfortunately hindi daw ganun kataas yung sahod ng mga private ng mga nurses sa private hospital. Well, maganda lang isipin na doon ka nagtatrabaho, pero ang salary daw nila unfortunately not worth it. Pero I don't know right now, I heard medyo tumaas ng sahod ng mga nurses diyan sa Pilipinas. Clap dyan, totoo kaya yun? Well, I heard yung sa mga nagme-message sa akin medyo tumaas na daw. So parang nasa 20,000 na ang starting level to around to 40-50,000 tumataas. So dapat naman 'di ba, kasi nagkakaroon din ng inflation, and syempre grabe din naman ang trabaho ng nurse diyan sa Pilipinas. So dapat talagang itaas pa, 'di ba? Dapat itaas pa yung sahod. Well, here in Lucerne, well, the average salary of yung mga nag-i-start pa lang as a nurse is around 5,500. Siyempre tumataas siya up to 7,000 to 8,000 depende sa qualification. But in compared here sa ibang region ng Switzerland, Lucerne hindi masyadong mataas ang salary. But here in Lucerne, mababa pa yung mga apartment, yung cost of living medyo mababa pa, and mababa yung tax here, unlike kapag sa Geneva ka or unlike sa Zurich ka. So yun naman yun. But the average salary is actually for the nurses, you are good, compensated, or yeah, sabihin na natin well compensated. And kung meron ka pang mga additional Weiterbildung, yung mga additional qualification, syempre nag-i-increase din siya. So let's say the system and organization. Well, before in Manila, I remember nung nagtatrabaho ko doon, parang medyo magulo. I don't know kung sino ang mga tatawagan ko. I don't know kung sino ang toong head ng ganyan. Yun, medyo magulo. Pero siguro depende kasi sa institution din.
And during that time, syempre it was 2008. Ano pa yon, documentation pa noon talaga. Sulat talaga lahat, ganyan, sulat. And lalakad, habulin mo talaga yung mga doctors for the orders. Talagang tatawagan mo sila. Gaganon talaga. Pero ngayon, I heard na medyo nag-change na yung system. I hope it changed for the better na hindi naman nag-worse. So here naman, in Lucerne, the documentation, the system that is well organized. We have different data system na very secured, and nandun lahat yung mga data na kailangan mo, and then kung sino yung mga responsible, kung sino yung sa admin yung kailangan mong tawagan, mga transport, ganon. Ano siya, very organized and detailed siya. But of course, syempre yung system, mahal siya, 'di ba? Binibili nila yon. Binibili yun ng mga institution. So, syempre, yung sa mga health insurance, doon naman nila yon kinukuha. So, kasi sa Pilipinas, um, I don't know kung ganun pa rin ang system ngayon sa Pilipinas. Kasi before, talagang naawa talaga ako sa mga pasyente dahil halimbawa sa mga gamot, ganyan, sila yung bibili ng gamot. So kapag hindi pa nabili yung gamot, hindi pa naibigay dun sa nurse, hindi pa makakapag-start ngayon yung nurse ng ng gamot ng pasyente. Or for example, kapag maglalagay ka ng IV or ng suwero, 'di ba? Ibibigay mo muna yung reseta, yung mga materials, tapos sila yung bibili, 'di ba? Sila yung bibili, tapos iintayin mo bago ka pa makapag-start ng IV. Yun yung na-experience ko sa government hospital sa Pilipinas. So yeah, it was sad, pero yun yung reality that time. And sana hindi na siya reality ngayon sa Pilipinas. I don't know. So let's go communication and language. So Manila, ano naman niya, English widely used, syempre, and syempre yung Tagalog. And kung may mga foreigners naman, syempre English. And here's sa Switzerland, that is one of the challenges. Kasi depende kung saan ka nakatira. So dito sa region ko sa Lucerne, it is German, Swiss German. So kailangan mo talaga ng B2 language certificate to be able to work here. And also, kailangan mo yon para makapag-communicate, maintindihan lahat, makapag-documentation ng maayos. Kasi hindi po accepted ang English here. So mas madali ang documentation sa Pilipinas kasi at least kahit paano English. And let's do sa role and responsibilities. So, in the Philippines, in Manila, well, nurses are often very hands-on. Well, yeah, totoo yan. Tapos, syempre, ano rin sila, very flexible, and they take on multiple roles due to staff shortages. Well, dito meron din namang staff shortages. Pero kahit papano, you can delegate kasi mas marami kang assistant, and each and everyone has role. Kasi dun sa Pilipinas parang ganun din, pag nurse ka talagang overall ka talaga. Tapos ka pa, naiinis pa sila sa'yo kasi ang sungit-sungit mo sa mga pasyente. 'Di ba? Nasusungitan sila sa'yo. Dapat po naiintindihan niyo yun, hindi po sila talaga masungit. Sobrang dami lang po talaga. Yung workload is talagang sobrang dami. Hindi nila alam kung paano nila matatapos yung shift. So when I was doing my internship in Manila, sabi ko talaga, naku, hindi ko talaga kakayanin talagang magtrabaho ng ganito sa Pilipinas. Talagang no. If I stay in Manila, I'll do another job. Hindi ako magiging nurse. So, yun. Kasi nakita ko talagang dun talaga ako na-assign sa mga talagang mahirap na situation. Tapos yung mga government hospital. I remember 3 pasyente sa isang bed. I remembered may isang pasyente naglatag lang ng karton doon sa floor, nakahiga dahil wala nang available na bed. So, yun, here syempre hindi allowed yon. So, ano siya, parang ano man tawag yun? Parang in a humanity, 'di ba? Parang hindi siya accepted as a human. You are ang karapatan na makareceive ng tamang healthcare. So, yun.
sa work culture in Manila actually in terms of colleagues, sa mga kasamahan, syempre mga kababayan mo naman yun, talagang ano mo naman na kalahi, parehas kayo ng culture. So, sobrang masayang work culture kahit papano na para kayong mga kapamilya talaga na parang mo silang mga ate, kuya, ganyan talaga. Yun nga lang ang disadvantages, hindi nawawala na yung boundary. Siyempre, 'di ba kasi parang feeling mo magkakapatid na kayo, na nandun kayo as a family talaga, as a team. So, sobrang close kayo, 'di ba? Pero minsan may disadvantages. Siyempre kasi dapat kahit papaano meron ding boundary. So, dito naman sa Switzerland, siyempre ang work nila dito is after shift, tapos na, give me a rest, parang ganyan. So, hindi actually very professional, hindi sila masyadong nagkukuwento more on their personal lives. So, they are very private. So, they are really professional. You can ask help from them. They are really into helping you and also the team. So let's go to work-life balance. Well, here in Lucerne, I have the best work-life balance I ever had. So, kapag tapos na yung work, kapag maganda yung weather, I can go to the lake, pwede pang magpunta sa town, sa park, sa mga river, maglakad-lakad. Nakaka-breathe ako. And here, the work is only 8 hours a day. Sa Manila naman, experience is 12 hours shift. Yon, and then paglabas mo talaga pagod na pagod ka na and gusto mo na lang umuwi ng bahay, kumain at matulog kasi next day gigising ka ulit na maaga, and then it's again the same. And in the Philippines, well, hindi naman kasi ako masyadong matagal nag-work sa Pilipinas kaya hindi ko na-experience din yung mga leave, yung mga ganyan, yung mga sick leave, yan, hindi ko yan siya na-experience. So, I don't know yung mga nurses right now sa Manila kung paano sila nagkakaroon ng work-life balance. But, kasi naman sa Pilipinas naman, di ba, kapag nakatira ka, parang, ano naman yun, parang, ang happiness mo naman talaga, mga kaibigan mo, pamilya mo, di ba, and everyday nakikita mo sila, di ba, na nakakausap mo sila. So, it's also a plus factor. The advantage is yun. Kasi ang disadvantage naman dito, syempre minsan pagod ka, uwi ka sa trabaho, ikaw na lang yung mag-isa or yung kasama mo man, 'di ba? Sa buhay mo dito sa abroad. So, yun. So, I guess hopefully sana magkaroon ng better work-life balance ang mga nurses natin sa Manila. Last na yung work-life balance. So, ayun guys, again, this is not just to compare, but I was just sharing to you guys yung na-experience ko doon before. But of course, I am still a Manila girl. Hindi ko nakakalimutan kung saan ako nanggaling before. It makes me who I am today, and nagpapasalamat ako to universe, to our God Creator, for giving me the life that I want and for allowing me to grow as a person. And sobrang I had really fun moments sa Pilipinas, sa Manila, when I was still young, and I really treasured it. Syempre, I had a very good childhood as well. So, nagpapasalamat ako, and I will never forget those moments. It is already part of my system. But syempre, of course, I love my life here, and I am grateful and thankful for where I am right now. So, kung ikaw, you're in Manila, you're a nurse in Manila, and nag-iisip ka ng change sa buhay mo, so why not? Change is inevitable. So, change means growth, diba? So, change also means flexibility, and change means also a bigger perspective of life. Yun lang po. Salamat for being with me
in this channel. Thank you so much guys for watching this video, and salamat, and I'll see you guys again on my next series, my next vlog. Thank you. Ciao, merci, adieu, bye.